pagmamahal, yung mga bilin sa kanya ng tatay niya, pagmamahal-mahalan nilang magkakapatid bawat isa. So, nakita ko 'yan kasi, nakita ko din si, Vice President Sara close up doon sa ano, 'di ba? Doon sa The Hague. So, first time ko nakita si Vice President Sara. Si Inday kasi, yes, OFW 'yan, masakit talaga sa dibdib bilang isang anak. Kinukumpara ko yung kanilang emotion. Alam niyo ako, simple lang ako pero tinitignan ko yung, nag-observant tayo na tinitignan, kinukumpara natin yung mga emotion ng tao. But siyempre, we're talking about Duterte's family. Si Inday kasi siyempre, mas may edad. Di ba? I think, ilang taon na matanda ako kay Inday? Baka 5. Ilang taon na si Inday? 44? 44 na ba siya? O 5 taon na siguro tanda ko siya. Katinang ano ko mata ko. So anyway, so nung na-meet ko sila pareho, magkasabay, 'di ba? Si Inday maraming pagkakataon doon sa 46, Liz Vergara o 46. Eh di konting ligo lang pala ang tanda ko sa kanya. So ang ibig sabihin, ang ibig sabihin nung nakita ko sila pareho, syempre si Inday, she's very strong. The fact na vice president siya, yung emotion niya kaya niyang kontrolin. At saka iba yung relationship niya sa father niya dahil may edad na siya, then nanay na siya, compare kay Kitty na batang-bata pa, baby pa ni Pangulong Duterte na katabi sa pagtulog. Sabi nga ni Kitty, she's waiting sa mga letter niya. Sorry, may mga pumapasok na insect na na bangag. Parang sinasabi niya na, sinabi niya dun sa letter niya na pinost nga natin na she's waiting for her dada sa other side of the bed nila kasi magkatabi sila matulog. 'Di ba? Nag-family kasama si Mira, yung apo ni Pangulong Duterte. Alam niyo tayo mga Pilipino kasi very tayo, ang tawag dito, family oriented tayo. Sweet tayo, 'di ba? Kahit malalaki na tayo, nagtatabi-tabi tayo matulog. Tama? Kasi ako kahit yung mga anak ko malalaki na, mga dalaga na, inayakap ko pa rin kahit may apo na nga, kahit may anak na, 'di ba? So, tabi-tabi kayo matulog. Ako lagi talaga ako nanggugulo. Hindi, dito ako matutulog sa gitna ako. Sasabihin ng Jonakis ko, para ka namang bata, mama, ganyan, ganyan. Dito ako, tabi tayo, baby pa. Baby, parang, ako ba yung baby? Baby pa ako eh. Nag-joke lang ako. So, ang ibig ko sabihin, yung emotion kay Kitty talagang matindi, mabigat. Nakita niyo kung paano walayin, walayin ang kanyang ama. So, pag nakita ko sa stage, naiiyak ako. Ang very emotional habang pinapanood ko siya. Pero ramdam na ramdam ko yung pagiging smarte ng bata at yung pagiging, yung passion niya na, sabi nga niya, nag-mature siya overnight. Sabi ni Miss Hanelet, nag-mature yung bata, si Kitty, ng overnight. Kasi hindi naman nagsasalita yun eh. I mean, hindi siya nagsasalita about politics, beauty-beauty lang yung batang yun. Diba? Ako nga, sabi ko nga sa inyo, nakikita ko siya, ay sabi ko na gano'n, may puro, puro patwitams lang because she's young. Kasi nung bata tayo, gano'n din naman tayo. When we're young, iba yung ating focus, iba yung ating sa buhay eh. We have to enjoy yung pagiging bata natin. Sinabi din ni Kitty yan. So pagdating sa entablado, masyadong masakit. Maiiyak ka sa kanyang mga pananalita. Pero si Inday Sara kasi malupit din ang buwelta. Talagang durog na durog yung mga bangag. So kanina, kung yung kay Kitty, more on very personal yung experience. Pagdating dun sa papa niya, sa kay Tatay Digong niya. So ibang-iba. Ibang-iba. Pero talagang makikita mo yung bigat ng na sinasabi niya na Pilipinas, Duterte pa rin. Yung parang mauubusan na siya ng hininga. Talagang ramdam na ramdam mo. Yes, sabi ni Jennifer Oshap, kawawa talaga at young age na maka-experience siya ng ganon na inagaw yung kanyang ama. Kaya ibang-iba nga, sabi ko kay Inday Sara. Si Inday kasi Sara is warrior. Okay, warrior din to si Kitty, pero syempre nga 21 pa lang, more on yung pain na naramdaman niya na inagaw yung o kinidnap yung not only tatay nila kundi tatay nating lahat.
So kanina, pinapanood ko kay Inday, pinost natin dyan sa ating Bulsyakan, 23 minutes, yung kanyang speech, na kung saan talagang pinupukaw niya ang inyong damdamin. Sinabi niya na nagkamali na tayo sa paglagay ng leader, which is hindi naman leader, kundi polboroner. So, muli nanawagan si Inday na, nagsabi siya na meron tayong isang presidente na ayaw hair follicle test. Kasi nga, bangag na bangag naman si Bangag. 'Di ba? Bangag na bangag si Marcos Jr. Ang iginiit ni Inday Sara na suportahan yung Duterte 10. Okay? Iboto niyo po ang Duterte 10. Alam niyo, binabasa ko yung mga this is just me, hindi ito sa ano ni Inday. I don't know kung ano yung kanyang sabi ko nga strategy, pero ramdam na ramdam mo sa kanya na sinasabi niya na kailangan ang iboto natin ay yung may mga paninindigan, yung mga taong makakatulong talaga sa bayan na maipatuloy ang sinimulan ni Pangulong Duterte. At sinabi pa niya na, pero sabi niya, kahit pinromote niya yung Duterte 10, inisa-isa niya, pero sabi niya doon after niya ma-present yung Duterte 10, pero ako po, sabi niya, ay aking iboboto si Amanga at saka si Camille Villar. So sa akin lang, sabi niya, iboboto niya. Siya lang. Maybe, basta ako lang to, okay? Huwag niyo na lang akong pansinin, okay? Ako lang to. Sabi din kasi ni Vice President Sara, iboboto ko yung dalawang extra nga. Pero nung pinanawagan niya yung Duterte 10, iboto po natin, maglagay tayo, ganyan-ganyan, ng mga tao na makakatuwang ni Pangulong Duterte, which is, kung titignan mo, si Senator Bongo, si Senator De La Rosa, talaga naman katuwang ni Pangulong Duterte yon. Walang kaduda-duda yun. Pero yung mga bago, katulad ni Congressman Marcoleta, katuwang talaga ni Pangulong Duterte yon. So yung mga bago lang, kumbaga mga first time na tumakbo, katulad ni number 56 Attorney Vic Rodriguez, ni Jimmy Bondoc, si Jimmy Bondoc number 10, katuwang naman talaga yon. Then si Ipi Salvador, laging kasama ni Senator Bongo. Then si Senator, Raul Lambino, yung mga future senators natin, si Doc Marin. So yun yung mga first timers, tsaka si Pastor Quiboloy. So talagang katuwang. So ako nakikita ko na talagang yung Duterte 10 is katuwang talaga ni PRRD. Kasi hindi tayo pwedeng ako nakita nyo man, binubolja ko rin yung mga ilan dyan sa Duterte 10. Kasi hindi ako nadidiktahan kung anong gusto kong sabihin kung ang nakikita ko ay mali. It's the same thing kay Vice President Sara na sinasabi niya na pinapromote niya Duterte din, pero sabi niya, ako iboboto ko yung plus 2 niya nga sa kadahilanan na ganito na ganyan. So, irerespeto natin yan. Pero at the end of the day, no more Marcos. Kasi ang explanation ni Inday Sara na dahil si Amy Marcos ay nag-open ng investigation. Naintindihan ko yun. Dahil nakita ng tao na yung nag-initiate siya. Ako kasi, ganito lang yan. Election season kasi. Ang magiging tanong ko nga kay Amy Marcos, kung hindi kaya election season, ipipush niya kaya yung pag-open nitong investigation sa pagkidnap kay Pangulong Duterte? Yun na yung katanungan natin palangga. So, basta tayo, okay, never again. No more Marcos kasi nga, ulit-ulitin ko, nangako na yan siya. Okay? Nangako na yan si Amy Marcos na ilalabas niya at sasabihin niya sa madlang tao na ang kapatid niya ay Addictus Benedictus. So, never again sa mga Marcos. Pare-pareho lang yan eh. Diba? Kaya nga sabi ko, you have to read between the lines. Tignan nyo ang bawat buka ng bibig ni Inday Sara. I'm not saying na ito yung strategy niya sa sinasabi ko Akin lang to, sabi ko nga sa inyo Akin lang to. Kaya black voting tayo, Duterte 10, yun ang sabi ni Pangulong Duterte.
So kung ano man ang mga strategiya eklabush, hayaan nyo na yung mga eklabush na yon. Pero never again, no more Marcos. Kasi recently yung mayor ng Lawag, pinost natin yan, sinend sa atin ng ating mga kababayan sa Lawag City. Yung kanilang mayor na pinsan nila, is it Michael Kion, yung kanilang pinsan dyan sa Lawag? Ginigipit mismo ng Marcos, ng pamilya ni Amy Marcos. At ayon sa nagbigay sa atin ng information na mga tagalawag, at these people, random ito mga kapalangga, sa inbox ko ay ginigipit ni Amy Marcos kasi nga ng pamilya niya, pinsan nila ito. In preparation, I don't know kung anong strategy nila sa Lawag kasi I'm not really updated sa issue, sa mga politiko sa Lawag. So ito yung na-send lang natin na talagang kaaway daw, sabi ni Gigi. May mga tagalawag ba dito palangga? So ngayon, wag kayo maniwala sa survey na yan, na yung mga inodoro pasok. Kaya nga kailangan ninyong magmatsyag. Dahil ang mga OFW, ang mga pamilya nila, majority ay mag-block voting. Kanina, binanggit din ni Inday Sara na mayroon na babahala siya na mayroon ng kumikilos na pandaraya. From Ilocos Norte si Gio. Gio, kumusta kayo dyan? Kumusta ang sitwasyon dyan ng Kion? Yung mga Barbac, Kion, and itong mga Marcos na mga bangag. Kumusta dyan, Lawag City? Anyway, so kanina talagang kaya nga nag-pay attention ako doon sa, kasi I think last hura na yun, last na yun, wala na. Wala nang meeting de avance, magpapahinga na silang lahat. Last na siguro yun. Wala na, last na. So anyway, yun nga, sinasabi ni Inday na yung kailangan ninyong iboto yung magpapatuloy sa nasimulan ni Pangulong Duterte. Wala namang naipagpatuloy itong mga alyansa ng mga bangag. Ang naipagpatuloy lang nila yung pagnanakaw, pagpupulburon, pangingidnap, panggigipit. Ayun, binanggit ni Inday Sara yun. Yung mga panggigipit sa kanilang mga kaalyado. Right? Si Liz Vergara, si Allen Capuyan at unasan ang plasto na binoto ko. Ayaw ko sana kayo unasan dahil pumirma sa impeachment ni CJ pero bilang pagsunod kay PRRD. Sabi ni Liz Vergara. Okay lang yan, Liz. I think tomorrow, ano ba araw na ngayon? Nakalimutan ko ni araw. Friday na ba ngayon dyan sa sa Saturday, ma-interview namin si Gringo Unasan sa programa namin nila Spokesari at saka niya Professor Ana. Then, I think before that, ma-interview ko muli si Attorney Vic Rodriguez. So, maging busy tayo. Mamaya, may I hope hindi mag-cancel, pero may ma-interview tayong, hindi siya kandidato, pero napaka-importanting personality na kailangan marinig ang boses, marinig ninyong lahat. Okay? Meron po sa amin sa Davao bukas meeting de avance. Si Joy. Meron pa, Joy. I think sa Maynila lang sinasabi ko. I'm not sure. Actually, hindi ko nga alam na yung meeting de avance is ngayon. Okay? Medyo na tayo, na behind the scene tayo. Alright, may bayad na po ng pera sa lugar ng lola ko. Sabi ni Joanna Rose. Taga saan ka, Joanna? Ayun, umiikot na, nagkakabayaran na, pero walang ginagawa itong COMELEC. Dahil yung mga namimigay ng bayad, mga kakampi ng mga bangag. Alright? Mga kakampi ng mga bangag. Kaya ngayon, talagang dapat yung mga poll watchers, kayong mga kandidato, yung mga tao ninyo sa bawat probinsya, ay talagang kayo ay maging alerto dahil nga inulat na namin yan ni Attorney Glenn Chong. Inulat na ni Attorney Glenn Chong yan na noong May 6, nung nagkaroon sila ng testing and sealing, ang binoto doon sa Butuan, eksakto naman ang binoto for mayor, then for councilors, sakto yung nakalagay sa resibo, then pagdating dito sa SD card or doon sa loob, yung sa election return, na kung saan yung total na mga binoto ay hindi na lumabas yung kanyang binoto, kundi ang lumabas ay alyansa o malansang mga bangag. So yan ang nakakatakot. We all know na panalo na ang Duterte 10. Okay?
panalo na ang Duterte 10 sa puso ng mga OFW. Alright? Pero dahil nga alam na alam nyo, makikita nyo naman yan sa flow ng sa internet. Okay? Kasi halos lahat ngayon ay may telepono. Whether ang telepono mo bulok-bulok, meron kang data, tama ba? Data or wifi. So ang mga tao halos hindi na nanonood ng TV. So ang mga tao ay, sabi ni Lucky Talamak na raw sa probinsya. Ang mga palangga natin ngayon, actually buong mundo naman, kahit sa kaduluduluhan ng bundok, nagsi-cellphone na. So kung makikita ninyo na yung mga tao nakatutok na nga sa online. Kaya nga pinatatahimik tayo mga vloggers eh. Kaya nga tayo pinapatahimik, kinakasuhan, tinatakot, sinisindak lahat, di ba? Katulad ng mga Duterte. Kaya nga pinapatahimik ang mga Duterte kasi gusto nilang maghari sa dating ng 2028, i-disqualify nila si Inday Sara para hindi na makatakbo, para mawala na. Sinabi din Inday kanina yon na gusto nilang burahin ang mga Duterte sa larangan ng politika para maghari ang mga bangag. Siyempre, hindi kayo papayag. Kakausapin ninyo ang inyong mga pamilya. Sa bawat pamilya, may nanay, tatay, lolo't lola, tito, tita. Right? Okay, may nag-pop up lang. So, ikausapin ninyo. Mga kababayan, kita nyo naman, for magti 3 years na itong bangag, ano ba idinulot sa inyo? Aksidente dito, aksidente doon. Krimen here, krimen there. Di ba? Kawatan there, kawatan here. Bangag there, bangag here. Pulboronic, alam nyo yan. Hindi ko naman kayo kailangan pilitin pa na maniwala sa akin dahil kayo mismo nakaka-eksperyensya. Di ba? Pumunta kayo sa palengke, taas ng bilihin. Yan din ang pinag-usapan ni Inday. Hindi itinupad ni Bangag yung pangako, like yung 20 pesos per kilo na bigas. Sinabi din ni Inday kanina. Anong ginawa dyan? Last week? Diba? Headline. Sa panahon ni Bangag, ni BBM, natupad na ang 20 pesos per kilo na bigas. Pero subsidized ng gobyerno at ito'y pinatigil ng COMELEC dahil ito'y labag. Ganyan ba ang gusto ninyo? Na sa isang area lang, sa isang probinsya lang, 20 pesos per kilo bigas, temporarily. Kasi gusto lang sabihin na nagkaroon ng 20 pesos sa kilo ng bigas dahil ito'y bayad sa inyong mga pagkatao. Sabi ko nga, hindi po ganyan ang approach ng pagpababa ng presyo. Hindi pwede sa Bisaya lang, hindi pwede sa Mindanao lang. It should be entire country. Kaya nga sabi ni Inday, 'di ba? Na alam niya kung paano mapababa ang presyo ng bigas. Tapos itong mga nasa Malacanang na mga bangag, yung mga tagapagsalita lalo ni Bangag, na reyna ng fake news dyan sa loob ng Malacanang, ay selfish daw si Inday dahil hindi daw sinishare yung itong idea. Di ba mga bangag, trillions of pesos, ang hawak nilang pera na hindi nila maistudyuhan kung paano pababain ang mga presyo ng bilihin. Hindi talaga bababa ang presyo ng bilihin kasi hindi nila yan intention. Dahil ang intention nila ay maghari sa politika, manggipit, at magnakaw. Yun ang mga binanggit kanina doon sa meeting de Avance. And now, tignan nyo naman, si Patrolman Francis Fontillas. Di ba, Fontilla? Nakita ninyo, siya ay dinismiss ng NAPOLCOM. Di ba? Perpetually na hindi daw siya makaka-apply na o makapagtrabaho na sa government. So ano ba ang ginawa ni Patrolman Fontilla? Anong ginawa ni Patrolman? Yun ay nag-air lang ng kanyang boses ng suporta kay Pangulong Duterte. Na ang sinabi niya ay hindi siya susunod sa gobyernong bangag ba? Hindi man sinabing bangag late. Nung una niyang sinabi, hindi siya susunod sa gobyerno, sa President Fontillas pala. Hindi siya susunod sa gobyerno ni Marcos Jr. kasi mali
ang inuutos. Kaya nga sana lahat, ilan ang kapulisan natin? 200 plus? Sana kung 200 plus thousand, alam niyo kung ang 200 plus thousand na mga pulis ay mayroong balls na katulad ni Patrolman Fontillas na actually nag-resign siya dahil hindi niya kinaya yung panggigipit sa kanya. Dahil lamang sa kanyang kalayaan bilang isang pulis na sinasabi niya yung kanyang opinion na hindi ako susunod sa kay Marcos Jr., ganun yung konteksto. Kay Bangag Jr., kahit siya pa ay presidente, kasi hindi tama yung kanyang inuutos. Kaya kapuri-puri, kahanga-hanga, itong si Francis dahil talagang nanindigan siya ni hindi niya for sure meron naman siya mga contingency plan na inisip na mawalan siya ng trabaho pero pinili niya ang manindigan. Yan ang mga kailangan nating tao. Katulad din yan kay Agent Morales. Kay JM, bakit ba yung kinasuhan ng sandamakmak dyan sa PIDEA ng gobyerno? Dahil siya rin ay nanindigan. Nanindigan, di ba? Katulad na lamang nung dapat i-raid yung kondo ni Maricel Soriano at nang habang nandoon si Bangag na sumisinghot, nakita niyo yung price ng pakikipaglaban? Yeah, eto, yung mga taong gobyerno, katulad ni Pangulong Duterte, ang price ng pakikipaglaban ni PRRD sa atin, yung pag-gitnab sa kanya. Pero ito lamang ay pinapakita natin sa inyo, eto yung mga lingkod bayan, katulad ni Fontillas, katulad ni Morales, na talagang naglingkod pero dahil sila ay umaalma sa maling sistema ng gobyerno, sila ay kinakasuhan, binabaliktad at ito sa case ni Francis Fontillas, siya ay ang sabi dito ay guilty siya of grave misconduct, conduct unbecoming of a police officer. Unbecoming, yung nanindigan ka, unbecoming, pero yung sumisinghot na commander-in-chief, anong tawag dyan? Ang pagiging addictus. So yung katulad niyang pulis na loyal sa bayan, loyal sa katotohanan, babalik ta rin grave misconduct, conduct unbecoming of a police officer, disloyalty to the government. Paano siya maging disloyalty to the government? Kung saan ini-ere niya, hindi pa pwede mag-ere ang mga polis ng inyong mga kasentimiento. Ini-ere niya na mali ang pag-kidnap kay Pangulong Duterte kasi malinaw sa sikat ng araw na kidnapping talaga ang ginawa. Yan din ang binanggit ni Inday Sara kanina, mga kababayan. Yes, sabi ni Angelo Hans, I hope magising. Yun na lang ang inaasahan natin. I don't know kung kailan sila magigising, mga palangga. 'Di ba? Kasi talagang itong alyansa ng mga bangag, dapat hindi sila manalo. Takot na takot sila sa Duterte 10. Kasi nakita nila worldwide kung paano mahalin ang Pangulong Duterte at ang pamilyang Duterte. Kitang-kita po yan ng dalawang mata ko kung paano dumugin si Inday Sara sa dahig. Wala pong ganyan si Marcos Jr. Kahit umikot si Inday ngayon, buong Pilipinas, nakita ninyo. Di ba? Mga politiko, lahat ng tao, talagang the same thing nung ginawa nila kay Pangulong Duterte. Kasi mararamdaman mo yung sincerity. Wala mang bit-bit na bugas si Inday, wala mang bit-bit na sobre. Alindog lang niya. At yung mga joke-joke niya. Kanina hindi siya nag-joke-joke doon sa meeting de Avance kasi more on serious, bakbakan talaga So ngayon, mga kababayan, kaya nga yung impact ni VP Inday, ibang klase. At ito ay talagang hilang-hila, nahihila talaga, nahihila niya itong Duterte 10 kasi naniniwala si Inday Sara at si Pangulong Duterte at si Miss Sanet, si Kitty silang magpamilya. Si Pulong nasa Hague, si Baste naglalay-lalay na naman si Baste. Diyos ko po. Alam nyo, itong apat na magkapatid, pero itong tatlong matatanda na panganay, mga tatlong matatanda sa kay Kitty, nakakaloka talaga. Lalo na si Baste, talagang digong na digong yung version niya. Lay, maluoy ka, lay. Yung nag-viral na yung kinagat ng buwaya. Saan nangyari yon? Totoo pala yun, ano? Ano na nangyari doon? Mag-comment ka dyan sa
kinagat ng buhaya. But anyway, nakakatuwa si Basit, tapos nagsayaw-sayaw pa siyang gano'n-gano'n. Well, kailangan din natin ng konti yan sa entablado, yung, yung charm na gano'n, which is meron ang mga Duterte niyan. Lahat sila. Si Kitty, hindi ko pa nakikitaan kasi nga emotional. Pero yung tatlong magkapatid na mas may edad kay Kitty, makikita mo yung personality ni Pangulong Duterte. Tagang anak sila ni Pangulong Duterte. Di ba? Isa Inday, babae, iba yung approach, iba yung tirada, di ba? Si Pulong, iba rin ang tirada. Si Basti naman, more on, well, what can you do? Anak sila ni Pangulong Duterte. Diba? So ngayon, ang mga kababayan, dahil nga kung hindi nila dadayain ang halalan, mananalo talaga ang ating mga kandidato. Diba? Mananalo ang ating mga kandidato, kaya huwag niyong kalimutan ang ating mga kandidato at ang ating Attorney Vic Rodriguez. Kanina nandoon din siya. And talagang excited ako na, ito mga natirang araw, ikampanya pa natin sila sa inyong mga kaibigan, mga kaklase, kasi kung i-compare mo sa mga alyansa, tanungin nyo na lang yung mga sarili ninyo, kahit na kayo ay galit sa akin, dahil, yung mga galit lang naman sa akin, mga bayaran ni Bangag. Di ba? Mga bayaran ni Bangag. Kaya mag-create sila ng mga comment na ganito, ganyan, maharlika. Pero yung mga tao, mga taga-palengke, mga construction worker, driver, shout out dyan sa mga drivers na mga palanggako, naniniwala sa ating adhikain. At naniniwala na hindi tayo matutulungan ng alyansa ng mga malalansa. Balikan po natin yung mga malalansang alyansa, tahimik sa 5,500 flood control. Pera nyo yan. Tahimik sa budget insertion na hanggang ngayon, tignan mo, gusto nilang tapalan yan. Yan ay in-expose ni Congressman Ungab, ni Pangulong Duterte, nung nasa Pilipinas pa siya, ni Attorney Vic. Tahimik ang mga alyansa dito sa mga krimen. Tahimik sila sa smuggling, pagnanakaw. So, buboto ka pa ng alyansa ng malansang alyansa o malansang mga bangag? Kita nyo ngayon, dahil nagdesisyon ng ombudsman para magpaliwanag yung mga 5 hudas. Excuse me, baka madagdagan pa. Si Remulla, si Marbil, si Torre, si Uling, di ba? Sila Canilaw, yung 2 magkapatid na Remulla. Umaalma ngayon si Remulla na ang dating talagang ito, ang sabi niya dito, 'di ba? Dahil nireklamo siya nireklamo na nga siya sa ombudsman, ang sabi niya dito, may mukhang umaalma nga ang bruho na bakit daw ito ay parang minamadali. Okay, dahil sabi niya, ito ay tama daw yung ginawa nila na pag-kidnap kay Pangulong Duterte. Kailan pa naging tama ang pangingidnap, Bonjing? Kung naghihingalo ka ng hinayupak ka, binigyan ka pa ng konting buhay, tas ayaw mo pa itama. 'Di ba? Nung January 2024, isang bulati na lang hindi pumipirma, parang kalag na siya. 'Di ba? Daw kalavera ng itsura niya, daw mapatay ng linti niya. Tapos ngayon, lumakas-lakas, demonyo uli. 'Di ba? So ngayon, mga kababayan, umalma siya kasi nga daw, bakit daw napakabilis ng aksyon ng ombudsman regarding dito sa reklamo sa kanila na illegal na pag-kidnap o pag-turnover kay Pangulong Duterte sa ICC. So sinasabi ni Remulla na hindi daw ito dumaan sa tamang proseso. Ang kapal na mukha. Ang kapal ng mukha ng mga buwaka ng inang ito na magsasabi na hindi dumaan sa tamang proseso, fact-finding investigation, pero si Pangulong Duterte hindi nila dinaan sa tamang proseso at sa tamang batas. Kita nyo Department of Injustice yan, si Remulla, Secretary. Humihingi siya ngayon ng parang kino-question niya ang ombudsman na hindi daw ito dumaan sa fact-finding process ang pagbigay sa pag-aksyon ng ombudsman na magpaliwanag sila sa kanilang illegal na
kidnap o pagkanulo kay Pangulong Duterte. Humingi sila ngayon ng due process. Si Pangulong Duterte ba binigyan niyo ng due process? Mga yawa ka, ikaw, Remulla, lahat kayo mga hinayupa kayo. Alam na alam naman ni Amy Marcos, 'di ba? Ang problema kasi kay Amy Marcos, pwede niyo na sana siyang iboto kung sinasabi niya na yung kapatid niya at ang asawa ng kapatid niyang Judas, si Lisa Canas, ang nagpadukot. Pinasalamatan lang siya ni Inday na nag-open siya ng investigation at sinabi mismo ni Inday Sara na hindi mangyayari ang pagpadukot kay Pangulong Duterte kung hindi dahil kay Bangag. Meron ba? Kaya sabi ko sa inyo, maging matalino kayo. Kahit na siya ay binitbit ni Inday Sara, maging matalino kayo sa galawan. Ako, naging political expert na rin ako sa mga galawan. As much as possible, like kung sinasabi, ayoko nang, hindi naman ako politikong tao, pero natututo ka eh. Alam nyo? Natututo ka sa mga galawang politiko, kahit hindi ka politiko. 'Di ba? Sinabi ni Inday Sara yan talaga, na si Marcos Bangag ang may gawa kung bakit nakidnap ang kanyang tatay at hindi gagalaw ang mga Judas kung walang approval. Si Amy Marcos ba may pag-amin? Kung yan ang statement ni Inday Sara, sa tingin nyo ba si Inday Sara, bulag, pipi at bingi, na hindi niya nakikita? Sabihin na nating mabait lang talaga si Inday at grateful. Why? In fairness, marunong siyang tumataon ng utang na loob. Dahil nga nag-open si Amy Marcos, si Mangga ng investigation sa Senate. So dun sa ginawa niya, kaya siguro na, sige, bitbitin ko na tong mangga na to. Siguro sabi ni Nay, sige, bitbitin ko na tong mangga na to para utang na loob ko sa kanya dahil nag-open siya ng investigation. But at the end of the day, matatalino naman yung aking mga supporter. 'Di ba? Sinabi ni Inday yun. Kaya huwag kayong magpalinlang sa mga kaganapan. Sinabi ni Inday na si Marcos Jr. ang dahilan. Hindi makukuha si PRD kung walang approval ni Bangag. May sinabi ba si Amy? Nakasalanan ng kapatid niya. Ang dinidikdik niya yung 5 Judas. Right? Kung pareho si Inday ng pananaw sa ginagawa ni Amy, di sana uniform sila. Bakit magkaiba? Sabi ni Inday, si Bangag Marcos ang dahilan ng lahat kung mag-approve. Okay? Ang nag-approve kung bakit nangyari yon. Si Amy Marcos, ang sinasabi niyang bida-bidahan doon during the Senate hearing, nasabi nga ni Miss Hanelet, ek-ek lang yan. Nakakalimutan nyo eh. Yan ang hirap sa atin, kaya tayo naluloko. Ako, nagiging marok na rin ako ngayon. Dati nakakalimot din ako. Kaya nga alam nyo, yung mga friends ko, no? Mga friends ko na kasama ko sa paglaban, kasama ko sa hig. Sabi ko sa nila, oy bakla, ganito ang eksena ha. Ganito. Kukwento ko to sa yung mga eksena ha. Isulat mo yan, baka makalimutan ko. Eto yan, kakampi natin yan. Eto, kalaban yan. Eto, ganito. Dinadiary nila. Kasi so much, di ba? Information. Ang daming information. So, si Amy, paulit-ulitin natin. Ikinakampanya ko talaga siya na huwag niyong botohin. Anong kaek-ekan yan? Di ba? Si Inday, tumanaw lang yan ng utang na loob. Ganun ang mga Duterte. Ang mga Marcos lang, ang mga buwaka ng inang walang utang na loob sa pagpalibing, sa pagbigay ng tsansa na bumalik itong si Bangag. Di ba? I think yan ang nakikita ko kay Inday. Kaya nga kanina, ito lang yung first thing na sumagi sa isipan ko nung binanggit niya na basta sabi niya ako, iboboto ko yung dalawa niya. Hindi niya yun pinakausap na na binigyan niya ng emphasis. Walang ganon. So sabi ko, I think this is my interpretation. And doon sa mga previous information na binigay niya na sa atin, never again. Traidor yan. Palangga, ang nakaw nilang pera, silang magpapamilya. Di ba? Silang pamilya ang nakikinabang. Kawawa. Kaluoy mo, mga palangga. Kaluoy tayo't lahat. Sabi ni Ellen, alam mo totoo ka Ellen, ang sabi ni Ellen? Sobrang bait ang mga Bisaya pero wag unahan kasi tinagkul, Oo, totoo. Alam niyo, ang mga Bisaya, mabait naman talaga.
Hindi ako, totoo 'yun, mabait ang mga Bisaya. Yung iba lang kasi mga traidor katulad ng bangag. Hindi ko naman puwedeng sabihin na mga Ilocano traidor kasi ang dami kong kaibigang mga Ilocano since, high school 'no. Kasi nung ako'y nag-aral ng elementarya lahat mga Bisaya kami. Wala akong Ilocano, lahat Bisaya, pareho kaming salita. So nung ako ay nag-high school sa Maynila, naka-meet ka ng iba't ibang lahi. I mean, not iba-ibang lahi, iba-ibang galing ng probinsya, may Bicol, may kung saan-saan. So marami akong naging kaibigan ng mga Ilocano. Actually, best friend ko is Ilocano at saka Ilocana. Nung ako'y nag-work, nung ako'y, nag-works, bata pa na working student, fast food chain, ang mga naging kaibigan ko mga Ilocano, Ilocano at Bisaya. Pero talagang likas na traidor ito si Bangag. Pero ang mga Ilocano mababait din 'yan. Sa totoo lang, in fairness lahat naman ng Pilipino. May mga kaibigan ako na hindi ko makalimutan sa oras ng kagipitan at Ilocano 'yon, yung friend ko na back in college days, na may mga bagay na naitutulong sa'yo ng tao na hindi mo nakakalimutan, maliit man pero hindi mo nakakalimutan. So, it's not about being Ilocano, it's not about being Bisaya, it's about yung prinsipyo mo. It just so happened na ang Marcos Bangag ay mga walang prinsipyo, mga traidor, mga walang utang na loob sa taong bayan. Hindi po masama na maglingon ng utang na loob. Kasi ako lumilingon ako ng utang na loob sa tama. Hindi naman tayo manghingi ng pabor na magbibigay tayo na mag-uutos sa'yo, o sige gurgurin mo yan si Pedro, si Juan, tas may utang na loob ka kasi ng gurgur. Hindi naman ganun eh. 'Di ba? Magtatanaw tayo katulad ni kay Pangulong Duterte, ano bang ginawa ni PRRD? Pinalibing, napayagang napalibing si senior. Napayagan na maibalik si Bangag ang kanilang pamilya to redeem their themselves. 'Di ba? Si Inday Sara dahil mabait eh. I hope, na learn na ni Inday Sara yung lesson. But politiko siya, abogado siya, matalino siya. 'Di ba? Kita ko 'yun sa Hague, ramdam ko 'yun. So I trust her. Pero never again. 'Di ba? Never again kay Marcos. 'Yun lang 'yun mga kababayan. So ngayon balik tayo dito sa limang Judas na ito si Boying Remulla na talagang, nagmamaktol ang Judas. Nagmamaktol siya kasi nga daw, yun nga, hindi dumaan sa tamang proseso. Ang basihan lang daw ng reklamo sa kanila ay hindi daw ito official Senate committee report. Ito lamang daw ay mga sworn statements lang. So what the heck? Sworn statement, so hindi ito mabisa. So ganun po, umiikot na ang tumbong ng mga bangag, you'll never know. Baka nga pag ninakaw nila ang boto, pag sila ng gulo sa May 12, which is I hope not. Pero i-expect nyo, let's expect the worst. Pag ninakaw nila ang boto ninyo, dahil nakita na nga ni John Lee, di ba, inulat ni Atty. Glenn, pinag-usapan namin, na nakakalibrate na po yung yung ipapanalo nila, so hindi natin mapigilan ang taong bayan, baka sila ay lumabas sa kalsada at mag-speak up at hindi nila papayagan. At baka magkaroon tayo ng presidente na bago. Kung yan ay ipipilit nila yung calibrated na winners na mga malansang mga bangag. Hindi po totoo yung mga survey na yan. Dahil ang nakikita ninyo, if you talk about sa social media, dahil ang labanan ngayon, nasa social media. Ang pagmamahal, lahat naman ngayon iniere. Ultimo ang pagpunta mo sa inodoro, binibidyo ng mga tao. Pagkain, lahat, ang daming nagmumukbang, pagbiga-biga, lahat na lang. Pagmumotor, lahat na lang ng kaletsyan sa buhay o yung mga ginagawa natin everyday ng buhay natin ay naka-social media. So, ibig sabihin, makikita mo, magi-gauge mo na ang mga tao ay aware na ang mga bangag ay malalansa at ang kandidato ni Pangulong Duterte ay para sa Pilipino. Ako, kahit kailanman, hindi ko ikakahiya na pag tinanong ako, ikaw, so ikaw, Maharlika, suportado ka ba? Duterte ka ba o maka-Pilipino? I have to be proud.
Jutang Jinina, yes!